Hello, everybody. Welcome to Manolo Fortich Community Church. Today, I will share with you about a very important issue sa kinabuhi. Ang issue kung asa nimo ginabuild ang pundasyon sa imuhang kinabuhi. No, kita as Christian, no, we should build our lives, no, our the foundation of our lives in the rock, not sa sand. Because if we will build our life in the rock, pag abot sa time nga hanginon, it will stand. Pero pag i-build na to hang life sa sand, pag abot sa time nga hanginon, bahaon, mabanwas ra. Today, I want to share with you a text in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. In Matthew 7, verse 24, the Word of God said, "Everyone who hears my teaching and applies it to his life can be compared to a wise man who built his house on an unshakable foundation. When the rains fell and the flood came, with fierce winds beating upon his house, it stood firm because of its strong foundation. But everyone who hears my teaching and does not apply it to his life can be compared to a foolish man who built his house on a sand. When it rained and flood came, with wind and waves beating upon his house, it collapsed and was swept away." Maghatag lang ko sa inyo gamay nga pundasyon, gamay lang introduction na aning context aning nga verse nga gisulti diri ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Actually, ang context ani gisulti ni Jesus ang kaning story sa pundasyon sa life, no, to build their lives on a rock, not on a sand. Wala niya ni gisulti sa mga bago pa nga Christians. Yan ang gisulti sa mga dugay na nga mga Kristiyano. No, kaya ang context ani, kung imuha ning tan-awon sa Matthew 7 verse 21, nagsulti gani diha ang pulong nga, "Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter into the heaven's kingdom. It is only those who persist in doing the will of my heavenly Father." So makita nimo diri nga pwede di ay kani sila diri nga gisultian diri, pwede di ay nga Christian na sila daan, pero wala nila gi-persist. Wala sila nag-persist, no? Wala sila nagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ingon diha, who persist in doing the will of the Father. Pwede nga nakaila lang sila sa Ginoo, pero wala sila nag-persist pagbuhat sa will sa Father. Diri na ako na-realize what makes a Christian life difficult. What makes it difficult is we will do the will of the Father, not our will. Kung atong will, sayon. Pero kung will sa Father, struggle. No? Man nga ayaw pag-ingon sa kinabuhi nga, guys, struggle lagi ko. No? Struggle gid ka. Kay dili man imuhang will. Kung imuhang will, di ka mag-struggle. Pero kung will sa Father, struggle gid ka. No? Lisod mo nang nakapalisod sa Christian nga life. Sa Matthew 7:22, "On the day of judgment, many will say to me, Lord, Lord, don't you remember us?" So they are Christian already. Kinanuman, nag-ingon ganin sila nga, "Lord, wala ba kanumdum na mo? Didn't we prophesy on your name?" No, nag-prophesy na sila sa ngalan ni Jesus. No? So, they are Christians. Didn't we cast out demons? Grabe na ni sila nga mga Kristiyano, maka-cast out na og mga demonyo, no? "And do many miracles in your name." Ug nakabuhat og daghang milagro sa ngalan ni Jesus. Involved na gani sila sa ministry. Kay di ba? Na prophecy, no, na sila magamit na nila ang name ni Jesus and they can cast out demons and they have done many miracles sa ilahang kinabuhi. In verse 23, "But I will have to say to them, Go away from me,
You lawless rebels, I've never been joined to you. Pero at the end of their life, at the end of their Christian life, ningon si Jesus, go away from me, you lawless rebels. Nagrebelde sila. No? Dari na ako na-realize, kung baan, powerful na kayo ang ilang pagsunod diha sa Ginoo. They can cast out demons, they can make miracles, no? Pero ingon gihapon si Jesus, I do not know you. Mo ni nga naka-establish ko igsoon, nakaunahon ako ba nga dili gid ay mag-matter ang unsa na siya ka grabe ka powerful, unsa ka miraculous nang iyang mga ginabuhat, unsa nakalig-on ang iyang ginabuhat sa iyang pagka-Christian life. Ingon ko diri nga mao ni nga sakto gid ang gigamit po dahil ni Jesus nga verse paabot sa 24, 25, 26, 27. Ingon siya nga mag-build gid og foundation. Magbalik gid ta sa pundasyon. Mo na sa atong pagka-Kristiyano na to, let's go back to the very foundation of our Christianity. Let's go back to the very foundation anong nahimo tanga Christian. Di ba even sa Exodus, kung imutong balikan ng time nga sila Moses, naghawa na sila sa Egypt, paingon sila sa Promised Land. Di ba, ang mga kauban niya nga mga tao, nakita gud sila nga, nakita ba ato nila nga giun sa pagbuka sa Ginoo ang dagat. It's a miracle. Nilakaw sila sa dagat. Kita siguro sila mga isda sa palibot, di ba? Kita sila mga pating, di ba? No? Kita sila grabe nga mga coral sa dagat, nag-enjoy sila sa milagro nga gibuhat sa Ginoo. And nakapass through sila. Paabot dito sa unahan, nag-complain naman gihapon sila. Kaya ingon sila, wala sila'y makaon, wala sila'y tubig, no? Niagas ang tubig gikan sa bato. It's another miracle. No, pero that's the same person. We have seen many miracles sa ilang life. Pero maura gyapon na sila ang same person nga nagmurmur. Mo lang gyapon na sila ang same person nga nagreklamo, no? When ingon na sila nga wala may pagkaon diri, may pa dito sa Exodus, may pa dito sa Egypt kay nay pagkaon. Mo na nga makita nato no nga dili di ay gid milagro, no? Dili di ay ministry ang importante. Ang balik kita sa pundasyon sa ato ang pagka-Kristiyano. Today, I will share with you 4 foundations to build our Christian life. Upat ka pundasyon igsoon nga dito nato ipatukod ang pundasyon sa ato ang Christian life. Number 1, build your personal intimacy with God. In Revelation 3:20, here I am. Ingon si Jesus, here I am. I stand on the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person and they with me. Nag-istorya ni siya about relationship. No, sa atong Christian life, ayaw ka busy sa ministry. Ayaw ka busy sa mga milagro. Ayaw ka busy sa bisag unsa nga imong ginabuhat. Ayaw ka busy kay daghang ka ginabuhat. Pag ingon dayon ka nga busy ka. Unaha igsoon ang imong personal intimacy with God. That's the number 1. No? The issue here, dili milagro. Ang issue diri, relationship. This is the first thing that we should do sa atong Christian life. Dili ministry, but intimacy. Amen? No? Di na to unahon ng busy ka sa ministry. No? Pero wala tayo intimacy. Nag-praying ka dito, nag-praying ka diri, di ba? Pero wala kay prayer, wala kay worship, wala kay devotional, wala kay prayer and fasting. Importante kaayo igsoon nga sa atong Christian nga life, no? Nagapadayon gid ta sa atong personal intimate relationship with the Lord Jesus, with the Holy Spirit. Na sila'y ministry, pero wala sila'y intimacy. Mubalik kita permi sa atong first love. Jesus is your first love. Kadumdang ko sa wali dito sa Manila, pag-apil na mo og G12 National Conference. Isa sa akong natunan dito nga importante kayo ang practices.
Ang sa daw ning practices is what do you do? What do you do? When you wake up in the morning, what do you do? What is your practice when you wake up in the morning? Nadumduman lang na ako ni balik ng sa akong pastor nga akong gitudloan. When you wake up in the morning, you pray. When you wake up in the morning, you worship. Hallelujah. When you wake up in the morning, you do your devotional. Una ang atong relasyon sa Ginoo. Ayha ang atong ministry. Ayha ang atong secular nga job. Ayha ang atong business. Ayha ang uban pa man. Ayha ang pag-eskwela. Una ang atong intimate na relationship sa Ginoo. That's your go-to behavior. Kay igsoon, mo na imo mapamana, mo imo mapasa sa imuhang next nga generation. Mawala naman kani nga kalibutan pero nakaanak nga mayon kadto si Papa. Early in the morning, mag-pray. Umapod na nga ako, nag-pray ko early in the morning. Kadto si Papa ga-worship early in the morning. That's why ako pod nag-worship ko early in the morning. That's the legacy nga pwede nato ibilin sa mga generation nga naulahi sa tuwa. What you value, you prioritize. Unsay pinaka-valuable nga naabot sa imong kinabuhi. The most valuable thing, the most valuable person nga niabot sa tong life is Jesus Christ. He is the most valuable. The most valuable thing nga nahitabo sa tong kinabuhi is ang atong pagkaila sa Ginoo, atong pagka-Kristiyano, atong salvation nga nadawat diha sa Ginoo. And we value that. We value our first love. Kay gi-value man nimo imong first love. Unaha ang imuhang first love. Unaha si Jesus. He is your priority. Nag-matter kayo ang priority. Kaya Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. That's priority. You know your priority. You know what's first. Hallelujah. Amen. If you value your relationship with God, then He is the most valuable. Siya ang MVP sa imuhang kinabuhi. Most valuable sa imuhang kinabuhi. That is your priority. That is our priority when we wake up. It's that is the most important sa tuang kinabuhi pag mata nato. No, trohon ako, practices comes from values. So man pinakauna igsoon, no? Unaha ay imuhang intimacy diha sa Ginoo. No? Build your personal intimacy with God. Number 2, build accountability. Ipabarog atog yung i-build ang accountability. What is accountability? Accountability means allowing someone to walk with you, speak into your life, correct you when needed, encourage you when you fall, and help you to stay faithful in God. That's accountability. Accountability is not weakness, it's wisdom. Oh, wisdom na siya. Kay, no, kung ikaw lang weak ka, pero ang wisdom, you need someone. You need a person. You need a mentor. You need a leader. No, to someone to guide you, to correct you, no, to discipline you, to rebuke you. No, you need someone. Ang tawo nga walay wisdom, dili siya mangitag tawo. Dili siya mangitag. Ang tawo nga walay wisdom, dili siya mangitag tawo nga mutabang sa iya. Pero ikaw nga tawo nga naay wisdom, mangita kag tawo nga mutabang sa imuha. Ingon ang Proverbs 27:17, it takes a grinding wheel to sharpen a blade. So one person sharpens the character of another. Importante kayo nga naay isa ka person or duha ka person, tulo ka person nga naga-correct sa imong kinabuhi. Sa tuang setup sa church, you have a pastor. No, kung ang imong pastor mismo ang imong cell leader, allow him to correct you. Allow him to sharpen you. Allow him nga mahimo kang kay ang mapuslan lang nga person igsuon ka ng sharp. Pag dili ka sharp, di man ka mapuslan. Mapuslan tingali ka, pero dugay. Kita mo nang, di ba? Kita mo nang maggamit ka og sundang sa punuan or kanang chinso sa punuan. Pag dili gani na siya hait, dugay. Makaputol gyapon, pero langan. Pero pag sharpen siya, dali ra siya. Dali ra mahuman.
ang pagputol. When you have accountability, someone can encourage you. When you have an accountability, someone can encourage you when you are weak. Someone can correct you when you are wrong. Someone can remind you when you forget who you are in Christ. Daghang kay nga mga Kristiyano mo fall sila sa ilang Christian life. Ma-fail sila sa ilang Christian life. Not because they are bad, but because no one is watching their blind spots. Wala may ga correct sa ilaha. Wala may ga tudlo sa ilaha. Wala may ga check sa ilahang kinabuhi. If nobody can correct you, nobody can protect you. Tinuod na siya igsoon. Kung dili ka ma-correct, dili ka ma-protect. Sometimes magod ginahuna-huna nato bang ang correction is against us. Actually, correction is your protection. Naana ba someone nga nangutana sa imuha kumusta imuhang spiritual life? Kumusta man ang imuhang lakaw sa Ginoo? Nindot kayo na igsoon. Cell leader, ayagid mo kalimot pangumusta. Kung mangumusta mo, ingnon ninyo, kumusta man? Ayaw lang ba ingon kumusta man? Kumusta man imong spiritual life? Kumusta man ka karon? Kumusta man imong spiritual life? Kumusta man ang imuhang worship karon nga adlaw? Kumusta man ang imuhang prayer karon nga adlaw? Kumusta man ang imuhang devotion karon nga adlaw? Hallelujah. Kung pangumastahon mo na, dapat mo malipay. Ano man, there's an accountability. Hallelujah. Na nangumusta, no? Na correction para ka maprotektahan. No? Kaya ako personally, I am more concerned about your spiritual life. Dili ko concerned sa inyong physical life. Sa tinuod lang. Kaya I believe nga, pag maayo ka spiritually, mo-follow gihapon ng physical life. That matters, pero importante kayo ang imuhang spiritual life. Ang blade, pag dili na siya gamiton, mahimo na siya nga dili na hait. Stay, butang lang nimo na sa kadapit, dugayon nimo diha. Pagkadugay na, di na siya mapuslan. Pero pag ang blade, o ang isa ka sundang, isa ka kutsilyo, makakuha na, makadakit na po na siya isa ka iron, o sila sinag-iray. Muhait na siya, ang blade. Once muhait gani ang blade, once muhait gani ang kutsilyo, mapuslan na siya. Muna importante kayo, ginahait ka kung naay accountable nga person sa imuhang kinabuhi para ka mahimong useful. Amen? Comfort doesn't make you grow. Correction makes you grow. Dili man ka mo grow sa comfort. Comfortable ka sa imong life. No? Pero kung i-correct ka, that's the time that you will grow. Hinumdumin na isa igsoon. Ang growth na to, dili sa comfort. Ang growth na to, diha sa mga corrections na ginasulti sa tuwa. Number 3, build availability. Kabalo ba ka nga ang Ginoo wala nangita og katong pinaka-bright? Kabalo ba ka nga ang Ginoo wala nangita og katong pinaka-maayo? Kabalo ba ka nga ang Ginoo wala nangita sa katong pinaka-talented? Ang Ginoo wala pod nangita og katong pinakataas ang experience. Ang gipangita sa Ginoo kinsa ang available. When God called Matthew, when God called Peter, no? They are not the best of the best. They are ordinary fishermen. Pero itong gitawag sila sa Ginoo, busy, they're busy people. Na sila'y trabaho. Nangisda gani si Peter gikan. Pero when he saw the miracle ang gibuhat ni Jesus, gibiyaan niya tanan. He makes himself available and he followed Jesus. Mo nang ang Ginoo nangita. Ang Ginoo nangita sa pinaka-available. Dili sa pinaka-maayo, dili sa pinaka-bright, dili ang pinaka-talented, kundi ang pinaka-available.
Just make yourself available. God will use you. Sometimes when we follow God expecting a perfect ang tanan. Kabalo ba mo that when we follow God, it will not be perfect? Yes, it will not be perfect. Many people, nagapangita sila right time. Kano sa mga kamusunod si Ginoo? At the right time. Kano sa mga kamusunod si Ginoo? Pag naay resources. Kano sa mga kamusunod si Ginoo? Pag fully mature na ko. Kano sa mga kamusunod si Ginoo? When I feel right. Kabalo ka igsoon. Oh, kung mao na imuhang basihan, di ka makasunod si Ginoo. Si Peter, that's not the right time. Gapangisda pagod. Di ba? Gibiyaan gud niya nila ng ilang net. Kaya nagsunod dayon kang Jesus. Nakadumdum lang ko sa parable no, sa Luke 9:57. Na-story diya sa Luke 9:57. No, ako ning basahon sa The Passion Translation. On their way, someone came to Jesus and said, I want to follow you wherever you go. Jesus replied, Yes, but remember this. Even animals in the field have holes in the ground to sleep in, and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay down, he said. No, dili gid comfortable ang pagsunod sa Ginoo. Actually, it will make you uncomfortable. Because ang atong previous nga life, comfortable ta dito. Pero pag nagsunod na kan Jesus, you will be uncomfortable. Verse 59. Jesus then turned to another and said, Come to me, my disciple. He replied, Someday I will, Lord. But allow me first to fulfill my duty as a good son and wait until my father passes away. Muhulat pa daw siya nga malubong mamatay iyang papa, kaya siya musunod. Verse 60, Jesus told him, Don't wait for your father's burial. Let those who are already dead wait for death. As for you, go and proclaim everywhere that God's kingdom has arrived. As for you, sa inyo nga mga people, sa inyo mga batanon pa karon, mas namoy kaugmaon kaysa sa mga samua pareha namo nga mga idaran. And kano sa man musunod sa Ginoo? While young, still young. Ayan mo paghulat nga pareho namong edad. Karon mismo. Sunod mo sa Ginoo. Verse 61. Still another said to him, Lord, I want to follow you. But first let me go home and say goodbye to my entire family. Jesus responded, Why do you keep looking back to your past and have second thoughts about following me? If you turn back, you are not fit for God's kingdom. Hallelujah. So di ata sigling-ilingi pa. Kinsa ka to? Uy, sulod na ka sa Ginoo. No? Ikaw ang gitawag sa Ginoo igsoon. Ako ang gitawag sa Ginoo. Kita ang gitawag sa Ginoo. Let's go. Ang tinuod mga igsoon, kung si Kristo dili siya Ginoo sa imong kinabuhi. Kung una siya Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung ikaduha siya, dili siya Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikatulo siya, dili siya Ginoo sa imong kinabuhi. He will only be God if He is number one in your life. Number 4, build your spiritual circle. Ingon ang 1 Corinthians 15:33, So stop fooling yourselves. Evil companions will corrupt good morals and character. Importante kaya na siya igsoon nga. I-build nimo imuhang spiritual life with people that will help you. Paganina sa katong accountability, leader or mentor nga gid nga mao gyud mag-check nimo, mag-correct nimo, mag-rebuke nimo. Now surround yourself with people. Now, churchmates, cell groups, mga kauban sa cell groups, no, nga mao'y mag build up sa imuhang life. Nanuman, utrohon ako ni nga verse.
Stop fooling yourselves. Evil companions will corrupt good morals and character. Kinsa sige nimo kauban, mao na ikaw. Nga naman, it will corrupt your good morals and character. You cannot build a Christian life alone. Dili nimo makaya ang Christian life kung mag-inusara ka. You need a group. It takes a group para ta mausab. Hallelujah. Ang imuhang growth sa imuhang Christian life, affected din siya sa people that you consistently spend time with. Sa may taas ni mo nga panahon, asa imong taas nga panahon. Sa kompiteran ng imong taas nga panahon, dili ka mo grow. Pero kung ang imuhang taas nga panahon, you're talking with people, yung mga Christians, you will really grow. Si Jesus, muwali man siya sa crowd. Si Jesus naman siya 72 disciples sa ginaingon diya sa Bible. Pero nagi 12 nga kauban gid niya permi, iniglakaw niya. 12 nga he walked with them. Importante kay na kay 12 or less than 12 nga mga tawo nga kauban nimo as you walk your Christian life. If ang imong closest friend, kinsa man imong closest friend. Kung ang imong closest friend do not love God, if your closest friend do not believe in Jesus Christ, if your closest friend do not care about holiness, it's time to choose. Ipabadayon pa ba nimo na ang relationship sa mga friends nga naga-surround sa imuha? Or you look for friends, you surround yourself with friends nga mo tabang sa imuha, nga mo grow sa imuhang Christian nga life. Your circles shapes your convictions. Ang imuhang circles, kitsa man ang imong circles. Ako ning ginabalik-balik ning pinaka-common nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sulti ko kinsa imong friends. Og sultian ta ka kung kinsa ka diha sa Ginoo. Nagtubo na ba ka sa Ginoo o wala pa ka nagtubo sa Ginoo? Your friends matter. Again, four things that we should build our Christian life. Build your personal intimacy with God. Build accountability. Build availability. Wala nangita ang Ginoo pinakamaayo, pinaka-bright, pinakadato, wala. Ang pangita sa Ginoo, pinaka-available. And number 4, build your spiritual circle. Surround yourself with people nga motabang sa imo nga mo grow diha sa Ginoo. If you do this, you are building your spiritual life on the rock. Pag abot sa panahon nga nay hangin, nay bagyo, kusukusuhon man na siya, di na matandog. Pero if you build your life, your Christian life, away from personal intimacy with God, away from accountability, away from availability, and away from spiritual circle, mabanwas na ang tanan. Gusto gid ta nga modaog. Gusto gid ta nga mahimong madaugon. Gusto gid ta nga mahimong magpabilin, magpadayon, maka-persist, no? Maka-persist, maka-endure diha sa Ginoo. No? And walay pa maagi kaning upat ka butang isuon. Build this in your life. Magampo ko para kanimo. Lord Jesus, salamat o Lord God nga ang imong word nagtudlo sa mga karon to build our life with personal intimacy diha lang gyud sa imong Ginoo. Thank you Lord God nga dili na mo i-allow nga walay person accountable sa mo life. Lord, mangita mi. Lord, ang among leader sa leader namo Lord God sa cell group, ang among pastors, Lord God, among pastors siya Lord ang accountable sa mo life. Hallelujah. Mo accept mig correction, mo accept mig rebuke because that's our protection. And thank you Lord God nga we will make ourselves available kanunay o Ginoo. Salamat o Father God. Lord, when we are available, Lord, ikaw gid ang Ginoo gud nga mogamit sa moa faithfully, wonderfully.
And thank you, Father God. Lord, surround po na mo mong kaugalingon. Lord, with spiritual circle. People, Lord, with the spiritual circle, classmate, friends, Lord God, Lord, yung mga Christian, Lord God. Kung di pa sila mga Christians, Father God, Lord, yung mga friends, amo silang iwin diha sa imuha. Amo silang dalhon diha sa imuha. Thank you, Jesus. All the glory, all the honor, and all the praises belongs to you alone. In Jesus' name, Amen.